Welcome to Donmar TV News Channel, mga nagbabagang balita sa buwan ng Setyembre. Opo, ang sabi niyo po kanina, ang totoong namimeke na doktor ay kilala ninyo. Wala po akong sinabing ganon, Congressman. Hindi, ang sabi niyo po na yung kaibigan ng abogado o nanay ng abogado, siya talaga yung... Ano po, ganito po, Congressman, ang ibig ko pong sabihin, mahal na Congressman, po. Ang accusation kasi ni Congressman Kabatbat, yung wellness program ko daw ay illegal. Despite sinabi po ni Dr. Pamunag na wala silang nakitang wellness talaga. Ang sinabi niyo po kasi last time na nag-a-admit ng peking pasyente. Ngayon po, nilito po yan ni Attorney Kabatbat. Kasi po, totoo pong merong pasyenteng na-admit at that time yung kaso namin sa Region 12. Kaya na-dismiss po kasi hindi po totoo yung aligasyon nila na walang pasyente. Kaya... So wala po kayong nalalaman na merong mga ganyang ginagawa na ibang mga grupo at kayo pinagbibintangan, wala po kayong nakikitang ganyan? Wala po, mahal po na chairman. So far po, sa practice ko po, wala po ako nakitang ganyan. Okay. Mr. Chairman, before we proceed to the, before we proceed to the question of the Honorable Kabatbat, we have not yet administered the oath. I will take the oath. We have not, yes. Dr. Menggita. Yes po, Chairman. Nakapag-oath na po ba kayo nung last natin na pagkikita nung hearing? Opo, opo. Go ahead, Honorable Rimulya. Mr. Chairman, ang tanong ko lang kay Dr. Menggita, and which we can validate with PhilHealth, are you still accredited by PhilHealth up to now? Dr. Hindi Menggita? na po, mahal na Congressman. Bakit hindi na kayo accredited? Ang nangyari po, ang totoo po niyan, kaya nalito po kayo last hearing. Ang PhilHealth ko po, nag-expire po siya basically noong August 31, 2019. Ngayon po, August 27 po, sinubukan ko pong mag-renew dahil po advice po sa akin ng aking mga abogado na wala naman po akong kaso pa na napapatunayan nila na guilty ako. So nag-renew po ako. So balit, natanggap ko lamang po yung denial noong January 2020 na po. Ngayon, Kaya, question ko, Mr. Menggita, when was the last time na tumanggap kayo ng cheque mula sa PhilHealth? Kailan kayo huling binayaran ng PhilHealth para sa inyong mga reimbursements? sa pagkakaalam ko po, mahal na Congressman, ang PhilHealth po kasi, yung pagbayad po nila, depende po. No? Minsan, after 1 year, yung iba po inaabot ng 2 years. Sa aking pagkakaalam po, wala po akong alam kung meron akong PF ngayon kasi hindi pa naman po ako tinatawagan ng hospital na meron akong cheque. Yun po yung katotohanan, mahal na Congressman. Mr. Chairman, can we ask PhilHealth kung meron silang record ng payment kay Dr. Menggita? Kay Dr. Menggita, the last payment given to Dr. Menggita. Alam niyo naman yan, Mr. Pargas, di ba? Kailan siya huling binayaran ng PhilHealth? Ano yung last payment sa kanya? The last 5 checks issued to Dr. Menggita. Mr. Chair, I will just have to check the records. I don't have it right now. Please have it ready after 15 minutes. We'd like to recognize Attorney Kabatbat now, Congressman Kabatbat, for his interpolation. Thank you, Mr. Chair. First of all, siguro I have to apologize to Dr. Menggita. Kasi kanina nung nagsasalita siya na wala daw siyang kasalanan sa akin, medyo napamura ko. Dahil alam na alam ko sa sarili ko yung kasalanan niya sa akin. Alam mo ba, Dr. Menggita, yung nasagasaan kong hitman, yun ang ambush sa akin, bago siya mamatay, tinanong ko kung sino nag-utos sa kanya. Alam mo ba kung sinong sinabi? Dr. Menggita. Sinungaling. Sasabihin mo sa akin na wala kang kasalanan. So this was a dying declaration in terms of what the yes, provides? May dying declaration, Mr. Chair. Okay, continue. Hindi ko lang nabanggit yun. Anyway,
kukunin ko muna yung mga punto niya na sinasabi niya na una wala siyang white van. Ikalawa, na-dismiss na raw yung kaso na isinampa sa kanya. Yung dinismiss ni Pamonag sa ni Attorney Lubaton. Tapos meron daw siya mga affidavit na yung mga witnesses ay yung mga, ano nga ba yun, Dr. Menggita, ano yung mga affidavits na pinagmamalaki mo? Hindi ko yung pinagmamalaki, Congressman Kabatbat. Hindi mo kasi sinasabi ang totoo. Address the chairman. Sorry po, I'm really sorry. Dr. Menggita, address the chair whenever you answer. Sorry po. Mr. Chairman, yung pong inallege nila na teacher daw po, na recruiter ko, meron po siyang affidavit po na kasi po hindi po sinasabi ni Congressman Kabatbat sa inyo. Hindi naman po siya ang nag-file sa akin ng case sa PhilHealth sa Region 12, pero ang sabi niya siya daw nag-file. Ang nag-file talaga yung kaibigan niya. So nagsisinungaling po siya sa Kongreso. Ngayon po, yung teacher po na yon nag-issue po ng affidavit, binigyan ko po ng copy si Congressman Mike Defensor, sabi ng teacher po, never pa ko pang na-meet yung attorney na yan sa buong buhay ko. Bakit niya idadamay ang pangalan ko? Okay. Yun talaga po nakasulat, Mr. Chairman. You can stop there. Yes, you can continue. Thank you, Mr. Chair. Kabatbat. So, Dr. Menggita, sinasabi mo na wala akong kinalaman sa pag-file ng kaso sa'yo. Kung hindi, ang sinasabi ko po, Mr. Chairman, yung katotohanan po na kiniklaim kasi po ni Congressman Kabatbat na siya ang nag-file para po mapalabas niya na kunyari iniimbestiga niya ako, pero hindi po siya nag-file sa akin ng kaso sa PhilHealth noong 2015 po. Are you, Mr. Chair, Dr. Yes. Menggita, Yes. na wala akong kinalaman sa pag-file sa'yo ng kaso? Eh sinasabi mo nga, kaibigan ko yung abogado nag-file sa'yo. Tapos sasabihin mo wala akong kinalaman. So sino ngayon na sinungaling sa atin? Ikaw kasi po ang nagsabi, Mr. Chairman, na ikaw ang nag-file. Opo, yun po yung nasa pinag-aralan ko po lahat ng sinabi ninyo. Sinabi nyo, ang unang word sentence po ninyo, ang modus ko nag-umpisa 2013, meron akong puting ban, at ikaw ay kinasuhan mo ako sa PhilHealth noong 2015. Yan po yung opening remarks ninyo, Mr. Chairman. Hearing is suspended. Baka mahirapan na tayo sa mga kawani ng pamahalaan na magsabi ng katotohanan at anomalya sa kanilang mga tanggapan kung hindi natin sila mabibigyan ng karapatang proteksyon under the Witness Protection Program. Maaari po bang marinig ang inyong comment o kasagutan sa isyong to? Mr. Chair, papatignan po namin kaagad yan. Sa akin ng pagkakaalam, kung hindi pa po napoproseso ang kanilang application, alam ko meron na ho yatang na-admit na ho yata one of them. But in any case, papatignan ko po kaagad yan at i-report ko po sa komite ang resulta ng aming pagsusuri tungkol dyan. Agaran po, nasasagutin namin yan. Maraming salamat, Yusek. Pangalawa, well-publicized ang anomalya ng PhilHealth regarding sa dialysis center ng WellMed. At amin ding nabasa sa mga pahayagan na ang kaso ay na-file sa Regional Trial Court, ngunit ito ay na-dismiss sapagkat ang sabi ng husgado, ang filing of the case should be only before the MTC. Ano po ang status nitong WellMed case? Mr. Chair, na-file na po yan sa MTC. Nandoon na po yan, pending po ngayon yan. It's undergoing trial po. As a follow-up lamang, Opo. Yusek, nabasa ko rin sa pahayagan na ang sabi ni Secretary Roque, yung dalawang witness, si Edwin Roberto at si Lisel Eileen De Leon, ay hindi sinama sa Witness Protection Program sapagkat ang sabi daw ng ehensya ng ating pamahalaan, ang Witness Protection Program would be available only for those serious crimes that were committed at kung ang kaso ay sa MTC, it will not be considered as serious crime. What can you say about this statement?
Mr. Chair, totoo po yan, as much as possible, especially considering the very limited resources po ng ating witness protection program. Kadalasan po talaga it only covers cases which are cognizable by the regional trial court po. So yun po ang ating ang ating issue rito. But in any event ho, riripasuhin ho namin yan, titignan namin, baka naman ho pwedeng magawa ng paraan. But for now, yun po, I have to be very candid because of the very limited resources of our witness protection program. Hindi po talaga lahat ng mga testigo kayang isaklawin ng ating programa po. Pero siguro naman, hindi dapat restricted ang ating interpretation na ito ay applicable lamang sa serious crimes filed before the RTC. Kasi itong WellMed, ang daming asuntong to, ang daming series of falsified documents, kaya lamang ang amount ay involved ay within the jurisdiction of MTC. So will you please consider that? And finally, I don't know whether it will be DOJ or OGC, but more importantly, it should be the President. Kung makakapag-issue ang ating Pangulo o DOJ ng isang circular na lahat ng administrative agencies of the government will not have the power to amend, modify, or alter any final decision of any court in the Philippines. Sapagkat katulad ng sinabi mo kanina, ito namang mga desisyon na pinag-uusapan natin, final and executory. While it is true that there are exceptions in case of substantial justice, fraud, accident, mistake, petition for relief under the rules of court, ang mag-amend or mag-modify ng desisyon ay hindi yung ahensya ng ating pamahalaan, kundi yung the court which rendered the decision. And we have also to consider na lahat ng ahensya ng ating pamahalaan, insofar as cases are concerned, there are public interests. They are not private corporations, and therefore they cannot agree to a compromise settlement even if the decision is already final and executory, unlike in case of private complainants. Mr. Chair, titignan po natin yan. Sa akin ho kasi, sa aking palagay, sa akin yung opinion, siguro baka hindi lang naging malinaw doon kay Attorney Pocallan at sa PhilHealth. No? But I think the matter of the immutability of decisions, it's a very, very settled doctrine ho. Siguro ho, medyo nagkaroon lang ng kaunting hindi pagkakaunawaan. Pero titignan po natin yan, Mr. Chair, para ho maging malinaw para sa ating mga ahensya. Well, actually, Yusek, hindi ito konting di pagkakaunawaan. I was able to talk to Attorney Roger Pocallan, and he informed me that as early as 2012, PhilHealth is already modifying, changing decisions of the courts, which have already become final and executory. And there has been a number of cases. Not only the case of Perpetual Succor Hospital, not only the case of Medina, but even several cases. Kaya ang nangyari rito, talagang practice na to sa PhilHealth. Just for the information of the DOJ. Honorable, titignan po natin yan. Salamat po. Yusek Maraming salamat, Yusek. Yusek Sugay, Yes, basta ang klaro po natin dito, una, may mga kasong mga ifa-file. At Mr. Chair. yes, klaro yun. Hopefully, at dapat, hindi hopefully, talagang dapat meron ditong plunder. Because nakita namin ang COA reports hanggang noon, hanggang ngayon, and it qualifies for a plunder case. Yusek Sugay. Yes, Number Mr. Chair, two, we will. yes, number two is that we will work on the law to give emergency powers to the President as regards PhilHealth, Yusek. Yes, Mr. Chair. And we will participate po kung kailangan niyo po ang DOJ. Maraming salamat po.